Sobrang ganda ng curves ng wall. Welcome to my walk-in closet! So, ayan. Itong part na to, switch ng first floor sa second floor. Yes po, dalawa po yung floor ng walk-in closet ko. I-explain ko sa inyo lahat mamaya. So, dito din yung remote ng aircon para dito sa walk-in. Then, we have another customized couch right here. Actually guys, yung original plan nito, meron talagang parang champagne area dito. Kung nakita nyo yung room design reveal ko noon. Pero hindi ko na nilagay dito kasi yung ginawa mismo yung parang trolley, nilagyan ng champagne. Hindi ko siya nagustuhan. Parang hindi siya bumagay sa room. So nilagay ko na lang siya sa baba. So tinanggal ko na yung champagne area. Ito naman guys, bigay to sa akin ng Rivaholics. Itong diamond painting. Sobrang ganda at talagang na-appreciate ko yung effort na to. Kaya nilagay ko talaga siya dyan. Now, for this area naman, another tulips dahil yun talaga yung pinakabagay na flower dito sa whole concept ng aking room and walk-in. And then, eto guys, bili to sa akin ni Mommy sa Japan. Yung tumutugtog dito is, "A dream is a wish your heart makes." So, sobrang memorable sa akin yung kantang yon dahil yun yung sa debut ko, yun yung talagang pinaka-theme song ng buhay ko nung 18 ako dahil sobrang love ko si Cinderella. So, nung binili sa akin to ni Mommy sa Japan, nung pinapatugtog niya to, umiyak kami ng sabay-sabay. Kaya kung naririnig nyo, sobrang magical ang tunog. Tsaka nung pinatugtog ni Mami to, nag-reminisce kami ng mga kabataan, talagang yung mga dreams and wishes namin na talagang natupad. So, talagang ikikip ko to. Hello? Tumigil ka na. Matagal ba to? Wala. Ayan. Okay, next naman, this book. Actually, this book, hindi ko siya tinapos kasi some parts nag-agree ako pero parang ang daming parts na hindi ako agree. Ewan ko. Siguro dahil hindi ko pa siya tinapos pero yung first few parts hindi ako agree so parang sabi ko, ay baka parang ayoko na basahin. Pero let me know if nagustuhan nyo or mas maganda yung ending dito na part. Pero yung first impression ko lang sa kanya, hindi ako masyadong agree. Pero cute siya kaya stay there. Pero aesthetic siya sa aking walk-in so tinay ko na siya dyan, kahit hindi ko na siya binubuksan. Kaya wala siya dun sa coffee table ko kasi hindi ko na siya masyadong binabasa. Ito naman guys, yung mga iba kong pabango. Yung iba ko kasing pabango na sa house nila Vern. Pinagtabi-tabi ko yung mga Jo Malone. Alam nyo ba guys, itong 4 na Jo Malone regalo lang sa akin kasi hindi ako mabili ng perfume from Jo Malone. Itong ibang mga perfume ko. Let me know if gusto nyo na mag-vlog ako ng mga perfume collection. Pwede ko din yun gawin. Tapos, gusto ko din yung mga Ariana Grande na perfume pero naaamoy ko na kasi siya everywhere so hindi ko na siya palaging ginagamit. Then, ito, Dior, Bulgari, we have Marc Jacobs, the classic Chanel, Hermes, na sobrang favorite ni Mami. Lagi siyang nakikispray dito. Ito naman from Maison. Ang pinaka-favorite ko talagang brand ng perfume, guys, is YSL talaga. So sad na isa lang yung YSL lang dito sa perfume collection dahil nga yung mga pinaka-favorite ko nandun nga sa bahay nila Vern kasi dun ako nagsistay kapag yung work ko malapit sa kanila which is sunod-sunod na araw na yung work ko nandun talaga sa Metro Manila kaya yung mga favorites ko nandun talaga sa kanila. Pero pinaka-favorite ko talaga YSL, Libre, Black Opium. Next naman dun guys, yung Louis Vuitton. Yung Louis Vuitton gusto ko dahil matagal din siya magstay sa aking katawan at saka lagi ako nakakompliment din kapag yun yung pabango ko. Actually, yung YSL din. Both. Get both. I have one from Juicy Couture. Mabango siya, pero may times na sobrang sweet. Sobrang sweet kasi ng scent niya. Pero mahilig naman ako sa sweet na scent. Pero ito, sobrang sweet talaga. D&G, Burberry. Ito guys, sa Rivaholics, naalala niyo pa to? This is my perfume, Arrival. Naku, sobrang daming nagre-request sa akin ito, pero hindi po tayo nagbebenta na muna niyan as of now. Ito, Le Labo, Chanel, Byredo. Ito, nakita ko lang to kay Heart dahil sabi niya favorite niya daw, amoy Angel's Breath. Pero, sakto lang. Then we have Gucci. Ayun, yun lang yung mga nandito guys, na perfume ko. And then dito naman sa baba, this is a photo album. Ito yung album nung nag-debut ako. So nandito yung mga pictures ko. Sobrang memorable talaga ng moment na to. Ito talaga yung feeling ko na,
prinsesa talaga akong malala. Kaya sobrang grateful at thankful talaga ako sa parents ko for throwing me the best debut ever. As in, sobrang na-enjoy ko tong araw na to. Sobrang happy ko na na-experience ko talaga to. At for sure, ipapasa ko yung ganong experience ko sa anak ko. Hindi pwedeng, hindi ko din siya mathrowan ng napakagandang debut. Kaya, work pa tayo para ma-achieve natin to at mabigay din natin yung love na na-receive ko from my parents to my daughter. Dito, mga jewelry ko to, guys. Ito yung lalagyan na ng photo album. At itong sobrang cute mga shoes ni Athena dito sa bahay namin. Yung iba niyang mga school shoes at iba niyang mga sneakers nandoon sa bahay nila Vern. Again, dahil dun malapit yung school ni Athena. So, nandun yung mga iba niyang sapatos. Pero ito yung mga natitira niyang sapatos dito. Alam niyo ba, guys, fun fact, itong bigay ni mommy na Hermes niya na sapatos, hindi niya nasuot. As in. So, papamana ko sana to sa anak nila Kuya Robby. Pero pink yung sapatos. So, wait na lang ulit tayo ng isa pang baby. Charing! So, ayan. Meron pang mga ibang shoes dyan sa baba. Then, we have this tall vase and flower. Pang-etchos lang dyan. Pang-arte lang dyan sa gilid. So, dito naman tayo, guys. Dati, kung nakita nyo yung design talaga ng walk-in closet ko, hindi talaga to pang baby. Kasi naman, yung ginawa yung design na yun, hindi pa ako buntis. Wala pang plans na mag-baby, kaya hindi siya talaga designed with a toddler. So, ngayon, ito, sabi ko, bibigay ko na lang tong side na to kay Athena dahil sobrang dami pong gamit ng anak ko. Wala pa to sa kalahati dahil nga sobrang arte nating nanay. Pero ito, yung ilan sa mga dresses ni Athena. Then, ito yung mga iba niyang toys. Then, abangan nyo yung gagawin kong playroom. Ipa-vlog ko din yan, guys, pero separate vlog dahil papakita ko sa inyo kung paano ko yung ginawa. Gusto ko kasi ako mismo gagawa ng playroom ni Athena. Ipa-vlog ko yun, kaya wait nyo. Doon nyo po makikita lahat ng mga kaartihan at ng mga gamit naman ni Athena. Okay, next naman, guys, ito, mga iba kong bags. Meron pa akong dito sa kabilang side, pero dito na muna tayo. Ito, sige, kuha tayo. Itong part na to, ito po yung mga pamana ko kay Athena. Kaya po siya nandito kasi baka mabenta siya sa Deluxery. Kaya kinikip ko talaga hanggat sa pwede niya nang gamitin. So, yan yung mga maliliit niya na bags. Ito naman yung mga Dior. Itong pink na makinang na to, guys. Customized bag siya ni Mommy. Si Mommy nag-design yan. May mga watermarks na siya, may mga rubs na siya. Kaya sabi ko, customize na lang, Mommy, para bongga, para mas maganda. So, kinustomize yan ni Mommy. Ito, kakabili ko lang nitong diesel na bag. Sobrang gamit na gamit ko na agad kahit kakabili ko pa lang yan. Itong Louis Vuitton na to, bala ko na to ibenta, guys, kasi hindi ko na siya masyado nagagamit. Saka nung nagkaroon ako nito, parang pansin ko na hindi pala ako ma-pink na bag. Lagi akong black, white, brown. Parang ganon. Parang hindi pala ako mahilig sa pink na bag. Nabili ko to sa Soler, pero ba't ko na siya ibenta? So, kung gusto nyo bilhin, check nyo yung Deluxery PH. Dun sa taas naman, yung Chanel na belt. Tsaka yan, may Chanel dyan. Ito, fun fact, sa mga OG Rivaholics dyan, alam nyo na regalo to sa akin ni Vern. Pero sabi sa akin ni Vern nung nakaraan, naalala mo yung MCM na pink na regalo ko sa'yo? Parang bagay na yun kay Athena. Sabi niya, totoo naman, parang na-outgrow ko na yung ganitong klaseng style. So, feeling ko, ito na yung magiging unang school bag ni Athena kapag pumasok na siya ng grade 1. Mga ganito na ba yung kalaking bag? Kasi preschool, hindi pa naman ganito yung bag eh. Pero baka ito yung maging school bag niya. So, kay Athena na daw to bagay. From his daddy. Tapos ito yung pinakagamit kong bag, guys, sa lahat. Sobra. Itong Balenciaga na bag na nabili ko sa Japan. Next naman, guys, ito ang aking vanity area. So, dito ako nagme-makeup. Kung pansin nyo, wala po yung mga makeup ko dito. Nandito po yan lahat. Ayan, pwede nyo po ito buksan. May mga drawers dyan. Yan yung mga gusto ko. Yung parang hindi obvious na may lagayan. So, ayan, para magamit. Ito po ang sobrang cute na ilaw din. Ito, nag-make sure ako na maglagay ng tissue. Kasi pag nagme-makeup ako, very messy ako. So, sabi ko, kailangan ko talaga ng tissue palagi. Ito yung hand lotion ko. Tsaka yung mirror. Alam kong may mirror na dito, pero may mga times na kailangan ko ng closer look. So, meron din akong mirror. Then, this cute green chair. Another accent chair na sobrang cute. At ito, ayoko na kasi yung typical na maraming bulb na light. Na-outgrow ko na siya. Parang mukha lang siyang seamless. Tapos, dito lang yung mga switch ng ilaw. Then, next, guys, usad mo na natin. Usad mo na natin yung chair.
So, ito namang part yung mga favorite ko na collection ko. Start tayo sa pinakataas. Diyan ko na lang nilagay yung mga Hermes ko na boxes. Ito naman, may naligaw na Christian Dior. Kakulay niya kasi yung box, so feeling ko aesthetic na ako na. Sorry. Tinabi ko na lang dyan dahil kailangan talaga nakahang siya. Hindi siya pwedeng nakasit lang ng ganon. So, nandito po ang aking mga Birkin. Then, ito ang aking Chanel collections. Not a lot, pero sobrang laking influence po ng nanay ko sa pagbili ko ng mga bags. So, siya ang lagi kong kinokonsult. Siya po talaga yung OG na mahilig sa mga bags. Nakisaling ket-ket lang ako, kaya ito lang yung mga mapapakita ko sa inyo. Then, itong Chanel na bucket bag na sobrang memorable. Push to open din yung mga cabinets dito, guys. Kaya kayo wala makikita na handle. Sobrang memorable nito. Ayoko na i-spill kung bakit, pero alam ko yung mga talagang very observant ko dyan na Revaholics, alam nila kung bakit sobrang memorable ng Chanel na bucket bag na to. Then, itong Chanel Gabriel ko na backpack na sobrang gamit ko din. Kung hindi yung Balenciaga na bag, ito. Sabi ko sa inyo, mas mahilig talaga ako sa mga black na bag. Mas gamit na gamit ko siya. Itong pink na lebo, hindi ko na kukunin kasi masisira yung design niya. Na sobrang favorite ko. Minsan ko lang gamitin, pero talagang parang isa yan ata sa mga big purchase ko. So, ito naman, mga Louis Vuitton. Yan sa baba. Hindi ko talaga to inaalis, guys, kasi isa to sa mga una ko. Actually, ang pinakauna kong Chanel bag na binili talaga is ito. Nakakatawa man isipin kasi usually kapag may mga bumibili ng Chanel bag, ang una nilang binibili mga double flap, yung classic lang na Chanel. Pero ito, binili ko tong bucket bag sa Japan dahil nakalimutan ko na kung what year, pero dati pa to. Sabi ko, hindi na muna kami ka Chanel, parang hindi ko pa afford. Pero nung nakita ko to, ay, afford ko na lang. Kasi nagandahan ako nung time na yon. Hindi ko sure kung ibebenta ko to, pero as of now, gusto ko muna siya i-keep dahil may sentimental value to sa akin. Wala naman akong talagang huge collection of bags. Parang ito lang talaga yung mga kaya ko dahil mas sneaker person talaga ako. Ayun, next naman, sa second floor. So guys, bago tayo umakyat sa second floor ng aking walk-in, na-explain ko muna sa inyo kung bakit dalawang floors ang walk-in ko. Yung totoo kasi niyan, guys, dalawa talaga yung personality ko. Ewan ko kung naobserbahan niyo yun sa akin. May times na sobrang arte ko, as in very pink, 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 pink. Kahit saan ka lumingon, puro pink. May ganun talaga akong mood at times. Kaya yun yung dinedicate ko sa aking first floor ng walk-in. Pero may mga times din naman talaga na sobrang street style ko pumorma. Feeling ko it's the dancer in me. Na talagang gusto ko lagi naka-sweatpants, sneakers, hoodie. Yun talaga yung parang napapadalas ko na outfit. So, dalawa talaga yung personality ko. Isang girly, tsaka isang pang street style. So, nung iniisip ko kung paano kaya mangyayari sa walk-in closet ko kung dalawa talaga yung klase ng mga gamit ko. Hindi naman maganda na pagsamahin both, parang hindi siya akma. So, sabi ko, gawin ka na lang ng second floor tapos magkaibang theme. So, kapag umakyat tayo dito sa aking walk-in, makikita nyo na ibang-ibang vibe talaga siya kumpara dito sa first floor. So, let's go! Welcome to the second floor of my walk-in closet. So, ito guys, pag akyat nyo, makikita nyo yung dalawa kong Louis Vuitton na luggage na up for sale dahil sobrang na-crush yung heart ko nung time na nag-Japan kami. Kasi itong isa for check-in, ito namang isa for hand carry. Yung check-in, ang sakit sa puso na ginaganon-ganon lang yung luggage. So, sabi ko, mag-Rimowa or Samsonite na lang ako kesa mag-luxury ako na luggage. So, it's up for sale. I think by this time may nakabili na kasi napakita ko siya sa live nung nakaraan at may bibili na daw. So, check nyo na lang yung Deluxury PH again kung may mga gusto pa kayong makita. At this boots, this is actually from Aura. Binati ko lang yung boots niya. Sabi ko, ang ganda ng boots mo, bebe. Sobrang tagal na. 2017? 2018? I forgot. Pero sobrang tagal na. Sabi ko, binati ko lang yung boots niya. Binigay niya sa akin yung boots niya. So, ito. Ang ganda nito, guys. Hanggang ano to? Hanggang dito sa balakang. Ayan, oh. Talaga para siyang nagiging pantalon. Parang ganon. So, ayan. Nandyan siya. Next, kung mapapansin nyo, ang daming boots. Kasi every time na nasa TV ako, laging dance prod. So, palaging boots yung requirements. Tapos, gusto ko talaga nang gagaling sa akin yung sapatos dahil isa sa pinaka-importante kapag sumasayaw ka, komportable dapat yung sapatos mo. Kasi hindi ko talaga isa sa alang-alang yung prod ko dahil lang gusto ko maging maganda lang. Siyempre, gusto ko talaga mapakita yung best ko sa performance ko. So, talagang I made sure na comfortable yung shoes na mga susuotin ko. Kaya ang daming boots dyan. Yung iba dyan pang prod, yung iba dyan pang winter. Dahil every year, sineselebrate namin yung Snow Festival. Kaya,
kinikip ko yung mga winter boots ko dito. So, ayan, nandito lahat ng mga pang-show. Dito naman yung iba kong mga parang loafers. Tapos dito yung mga slides ko sa baba. Yung iba, again, nasa Pasig, yung mga mas lagi kong ginagamit. Ito naman guys, continuation ng boots. Tapos dito, hinilera ko lang yung mga luxury brands like Louis Vuitton. Then, ito yung Alexander McQueen. Ito talagang abuse talaga ng malala. Ito yung favorite ko kasing white shoes. Nakakatangkad siya. Ito guys, sobrang memorable talaga nito kasi nung time na to, binili to ni Daddy nung nasa US ba siya or Tokyo. Pero nasa serbisyo pa si Daddy nun. Tapos pinasalubungan niya ako nito. Sabi niya kasi pang mga sayaw ko daw. Tapos sobrang na-appreciate ko yun. Taga Bulacan pa kami nun. Inuwian niya ako niyan. Pasalubong niya yan. Tapos ito, sa mga nakakaalala, binlag ko to. Niregaluhan ako ni Vern nung nag-2M ako ng Crocs. So ayan, nandito din yung mga ibang luxury brands like ito Chanel from Ralph Lauren. Then Gucci. Ito naman, binili ko to sa Russia. Sobrang ganda, pang sayaw din to guys, ng off-white. Ito, matchy kami ni Vern dito. Yeezy 700. Ito dun yung iba kong mga Yeezy. Ito, may beluga. Ito naman yung mga pang-workout ko or mga pang-bike ko na shoes. Ito naman, ibang boots ko na sobrang cute. Ito guys, bigay sa akin ni Christine. Hindi ko pa ito nagagamit, pero surprisingly, very comfy to wear. Kay Christine to binigay niya na lang sa akin. Tapos, ito yung iba kong mga heels, mga YSL, Louboutin, Christian Dior, Louis Vuitton. Pansin nyo, sobrang konti lang ng heels ko guys. Hindi talaga ako ma-heels na tao. Kung mag-heels man ako, hiram ako ng heels sa mami ko dahil hindi talaga ako mahilig sa heels. Ito namang side na to guys, alam kong sobrang bugbog na ng mga heels na to kahit makinang siya. Pero ito talaga yung pinagdesisyonan ko na ilagay dito dahil sobrang memorable sa akin ito. Ito yung mga ginamit ko nung sumasali pa ako nung teen fashionista ba yun. Ito yung mga time na feel ko talaga sobrang supportive talaga ng family ko. Parang first and last competition ko na yun. After nun, ayoko na ng competition kasi natatakot ako, nape-pressure ako. Ayoko silang ma-let down. Eh, nanalo naman tayo doon, so thank you Lord. So, ayoko na maulit yung ganong klaseng pakiramdam kaya hindi na ako ulit nag-compete. Then, ito naman ito yung first pair ko ng Valentino. Diba? Sobrang arte talaga ni Riva dati pa. Makinang talaga siya. Ito naman guys, yung shoes ni Cinderella mismo nung live action. This is from Jimmy Choo. Ito yung ginamit ko nung nag-debut ako. Kaya sabi ko, ikikip ko talaga yan. Hindi ko yan papakawalan. Ito naman guys, I made sure na merong upuan din dito para syempre kapag nagsusuot ako ng sapatos, dito na lang. Hindi na dito. May sarili namang upuan para kapag magtatry ako ng mga sapatos. Okay, punta na tayo sa kabilang side. Ito naman guys, balak ko to lagyan ng mga drinks actually kasi itong walk-in closet ko na rin na to, pwede din tong tambayan ng mga friends ko. So ito, like katulad nito, naglagay ako ng mga chocolates dito para syempre may patreat naman tayo sa mga bibisita sa atin. Tapos ito guys, mga damit din yung laman nito Sobrang dami ko pang kasi hindi pa ako nag-declutter, kaya parang ang dami ko pang kailangan ayusin talaga. So ito guys, yung sa likod na part naman, dito yung mga accessories ko like bonnet, shades, at kung mga anik-anik man. Hindi natin mabangsan dahil hindi siya organized, pero dyan na yun lahat. So this side, ayan, sobrang ganda ng mga frames na nandito. Sobrang bagay sa aking walk-in closet. Ito, customized din tong furniture na to. Pinili ko itong ganitong kulay dahil sobrang hilig namin ni Vern Supreme, kaya sobrang ganda din na may nag-pop na color dito sa walk-in. Ito naman ang mga bare bricks ko. Then, ito yung silver play button. Ewan ko, nakakakita pa ba kayo ng ganito? Nung time kasi na nakuha ko, to sobrang tagal na. Di ba yung bagong silver play talaga, yung parang kay Laverne, yung parang ganito lang, na pinaliit tas silver. Pero ito, before, naka-frame pa siya guys. So, ito yung nakuha ko nung nagkaroon ako ng 100,000 subscribers. And then, ito naman isa guys, aking gold play button na i-call out ko nga pala yung YouTube. Kasi tingnan nyo, wala nang nakasulat. Natatanggal siya, wala na yung name ko, wala na kahit na ano, nung nabakbak siya. Nung naglipat kami ng house, pagkatanggal ko sa box, wala na yung name ko, nawala na rin yung subscriber. Sabi ko, YouTube, meron ba kayong repair shop? Pakiayos naman po yung gold play button ko kasi natanggal na yung mga text. Sobrang memorable sa akin ito. As ayan, nandyan din yung outlet, guys. Ayoko din na masyado nakikita yung outlet, kaya tinakpan ko siya ng gold play button. So, for this side, dito naman yung mga checks. Talagang sobrang favorite ko talaga yung mga shoes from Nike. So, dito ko talaga siya nilagay sa
separate side. Hindi ko siya hinalo doon sa kabilang side ko. Malay mo, kapag soon nakabili pa ako ulit, may mga mapalitan dito. Pero kung tatanungin niyo ako ng pinaka-favorite ko, syempre this one. Dahil pinag-ipunan ko talaga ng malalato. Sobrang ganda nito, guys. At naniniwala akong tataas pa yung value nito. Pero as of now, wala akong balak ibenta. Oh my gosh. This is the Nike Off-White MCA. Tama ba yung pagkakasabi ko? Temo, nakalimutan ko na yung name. Pero sobrang pinaghirapan ko talaga. Ito talaga isa sa favorite ko. Kahit simple lang yung outfit ko. Ayun. Vinlog ko din to. Kung naalala nyo, nung binili ko to, vinlog ko yan. Tapos, nakakatawa. Pero bibilangin ko kung ilan yung bigay sa akin ni Verna. 1, 2, 3, 4, 5? Bigay niya ba to? Ay, hindi niya to bigay. O, bigay niya to. Basta nakalimutan ko na, guys. Sa side na to, parang 5 na ata yung bigay sa akin ni Vern. Yung iba pa dun sa mga iba kong shoes, bigay niya din. So, halatang siya po talaga yung nag-influence sa akin sa mga sneakers dahil ang dami niya nang binibigay sa akin sapatos. Marami din kaming matching na sneakers like this one. Parehas kaming may ganito. And isa din to sa favorite ko, guys. Itong Ambush. Sobrang gamit na gamit din talaga to, pero I find it so unique at saka napapartneran ko siya sa kahit na ano kong OOTD. So, for this side, dito yung mga damit ko, yung iba dito pang show, yung iba dito pang lakad ko lang, ganon. Pero, hindi ko pa siya ganang naayos dahil hindi pa complete yung mga clothes ko. Again, nakaka-lover na naman. So, yung color niya, gusto ko yung pagka-green ng Off-White. Pag pumupunta kayo sa mga Off-White na store, dun talaga siya inspired. Kung napapansin nyo yung pagka-green, kinuha ko talaga yung mismong color ng sa Off-White. Sabi ko, gusto kong magmukhang Off-White store yung second floor ng walk-in ko dahil sobrang na-happy ako pag pumapasok ako sa Off-White na store. Kaya ginawa ko na ng Off-White store yung walk-in closet ko kahit hindi naman puro Off-White yung nandito. So, ayun guys, dito na po nagtatapos ang aking room and walk-in closet tour. Sana po nagustuhan nyo. Alam kong sobrang tagal nyo na itong ni-request, pero I'm so happy na napagbigyan ko na kayo. I'm so happy na almost natapos na din talaga ito dahil sobrang tagal ko na din talaga itong inaayos. Sorry dahil late, pero sa totoo lang, ngayon lang talaga naayos. Kaya sobrang daming pinagdaanan nitong room ko tsaka walk-in closet. Pero sana nagustuhan nyo pa rin. Thank you sa mga tumulong sa akin mag-ayos nitong room. Sila Mami, sila ate namin sa bahay, si Vern, nagtulong din siya dito sa walk-in. And ayun, thank you guys so much for watching. Abangan niyo po next time ang playroom ni Athena, yung nabanggit ko kanina. Gagawin ko yon. At yun na po yung next yung aabangan na tour. Thank you guys so much for watching. Don't forget to subscribe to my YouTube channel. Follow me on my social media accounts and I'll see you guys soon. Bye!